Hey mga bros, ito na nga daw pang malakas ang lineup na. Ito po kasing San Miguel Beermen, magiging dalawa nga daw yung import nila. Si Terence Jones plus Chris McCullough. Yes mga kabros, ito. Unahin muna natin ito pong kay Terence Jones. Ito kasi, huli nang pinaglaruan yung 2023 Piratas de Quebradilas mga kabros. Nako po nandun sa Puerto Rico. Former PBA Best Import of the Conference din ito dati. Taong 2019 sa Commissioner's Cup dito sa TNT Tropang Giga. So, ito ngayon, kinakatok ulit ito ng San Miguel Beermen na bumalik ulit ng basketball and bumalik dito sa PBA. Ito pong si Terence Jones. 6'9" na import and 34 years old lang mga brods. Ito, prime na taon pa niya ito mga kabrods. Ewan ko bakit ito nag-stop ng pro Pero kung di man ako nagkakamali, may mga pinaglalaroan pa rin itong pick-up games dyan sa US and sa iba't ibang bansa. Kaya yung conditioning pa rin ng katawan na ito ni Terence Jones ay naandun pa rin. Yes mga kabrods. Kaya nga ito pong San Miguel Beermen todo pa rin sa pag-aanap dito kay Terence Jones dahil sa ating paparating na Commissioner's Cup 2026. Ang dami nga daw magsisilabasang ex-NBA players dito sa atin sa Pinas na magiging import dito. So, hindi rin naman magpapahuli rin ng SMB dahil ex-NBA player rin naman ito pong si Terence Jones. And ito, pinakahuling naglaro na ito sa NBA taong 2019 din dun sa Houston Rockets. Dun din yung taon na bigla itong nag-jump sa PBA. Kaya bigla itong naging best import of the conference dahil sobrang condition ito sa NBA dati. So ito, halos ganyan pa rin naman yung conditioning ng pangangatawan neto ni Terence Jones mga kabrods. So ang dami na itong papahirapan dito. So ang SMB nga, lakas na, di ba? Nasa SMS pa nga sa Barangay Nebra San Miguel ngayon. Halos lalo na kapag makakuha pa nila si Terence Jones na kayang pumukul ng tres, kaya mag-drive sa height ng 6'9", napaka-athletic pa mga bros, grabe rin sa depensa, and grabe, halos parang siya na rin ang all-around na naglalaro, and siya rin ang nagbubuhat din talaga sa kanyang koponan. So ito naman sa magiging pangalawang import ng SMB, ito pong si Chris McCullough. So alam natin na isang import lang dito sa PBA, so bakit gagawing dalawa ng San Miguel Beermen mga brods? Ito nga yung pangalawa na magiging reserba, yes mga brods, ng San Miguel Beermen. So wala pa nga tayong reports and rumors and ma-confirm na pwedeng dalawang import dito sa PBA dahil hindi nga ito magawa-gawa ng PBA baski nga sa Governor's Cup mga kabrods. So sayang lang kung magawa ito ng PBA, mas lalo sigurong lalakas mga locals natin dahil dalawang import ng pipigilan nila. Maski nga sa ibang liga ganyan dalawang import na, may Asian import pa. So talagang iiwanan na tayo ng ibang liga mga brods. Pero ito nga sa magiging pangalawang import ng SMB, pero ito magiging reserva naman nila. Ito pong si Chris McCullough. Ito naman, kasalukuyan naglalaro dito sa Taiwan Leopards, dito sa Taiwan. 30 years old ito and former NBA player rin. Yes, huli na niyang pinaglaruan sa NBA, yung Washington Wizards mga kabrods. So, ito nga, one of the best import rin ito na nangyari dito sa PBA. Bakit mga kabrods? Kung si Terence Jones ay naging best import of the conference noong 2019, ang tumalo lang din naman sa kanila sa finals, ito pong SMB na hawak ni Chris McCullough, and siya yung tinanghal na PBA champion nun ng 2019. Di man niya nakuha yung best import of the conference, pero ito naman yung naging champion that time. So grabe no, ito ang lakas ng mga import na kukunin ng SMB. Best import of the conference dati and PBA champion din dati. So ito pong si Chris McCullough kasi, kung ako sa SMB, parang ito yung mas gusto ko. Wala kasing attitude dito. Si Terence Jones meron may onti yun. Kaya diba dami nakaaway nun nila Calvin Nabueva. Ito 30 years old lang, mas bata, mas sobrang gutom sa laro, and ito mga broad sobrang kondisyon din sa laro dahil nasa pro pa rin ito hanggang ngayon. Napaka-athletic at pwede pang mapa-champion ulit ng SMB. Kaya kung mga broad sa dalawang ito, Terence Jones and Chris McCullough, sa tingin nyo, sino ang manok nyo na maging import ulit ng San Miguel Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito naman, 6'11" na si Angelo Kwame, ang 3-time UAAP champion mga kabrods. Ay ito, pasalukuyang gustong gawing local import ng Barangay Nebra San Miguel. Alam din man natin ang Ginebra, busy ngayon sa semis nila against sa SMB, pero hindi pa rin nila ito pinapalagpas. Yes mga kabrods, sabi nila sawa na sila na laging si John Mapardong kumakain sa loob. So gusto rin ng Ginebra na meron na rin silang stable
center. Yes, mga kabrods. Ito po si Angelo Kwame. Pinaprocess na rin ito, mga kabrods, maski dun sa government ng SBP na maging local na rin ito, mga kabrods. Dahil syempre dito rin nag-aral and may passport na rin. So, magandang process ito. Once kasi na maging local ito nga daw yung kukunin ng Ginebra na dito sa ating paparit ng PBA draft, rookie draft 2026. So, mga kabrods, napaka-good news na ito. So, napaka-good news din sa mga Ginebra fans. Dahil meron ka ng parang import. Yes, mga brods, 6'11" na si Angelo Kwame. Ito nga yung reservang import or naturalized import natin sa Gilas Pilipinas, di ba? So, yung pumapalit kay Justin Brownlee. So, subok na sa international, subok na sa UAAP. Kaya wala ka nang hihingilin pa dito kay Angelo Kwame. Kaya tiba-tibang Ginebra dahil ito ay nakaabang sa pagiging local nila. Pagiging local niya, mga kabrods. Napakabata pa, 28 years old, biruin mo yan. Yes, mga kabrods, 28 anyos lang. Ito pong si Angelo Kwame. Yan, daming pahihirapan niya ito. Prime na prime niya ito. Gutom na gutom pa sa laro. And ito, sanay rin ito na makapag-champion na ulit. Yes, sa UAAP, yes, Ateneo. Laging champion itong si Angelo Kwame. Daming pinahihirapan nito, mga kabrods, kung alam nyo lang. Maski nga sa international, dami rin pinahihirapan nito. Kaya dito sa Barangay Nebra San Miguel, na alam din naman natin na si Japet lang stable center nila with Norbert Torres and Troy Rosario. Mga kabrods, kulang na kulang yun kapag SMB ang kalaban mo. Buti nga, ngayon pumapalag-palag pa sila sa best of 7 series against San Miguel Beermen. Pero yun nga lang, mga kabrods, yung pinakakulang din talaga sila, yung ipang ilalim na big man. Once kasi na mayroon ka ng Angelo Kwame, ewan ko na lang kung makapwesto pa yan si Junmar Fajardo dyan. Dahil napakatigas din ito ni Ange. Yes, mga kabrods, kahit sabihin natin matigas si Junmar, once kasi na pinayungan ka ng 6'11", talaga may ilang ka. Talagang mahirapan ka rin, di ba? Kahit pa paano, di ba, mga brods? Ang daming matutulong nito ni Angelo Kwame sa Ginebra once na ma-draft nila ito. Yes, pwedeng pang depensa. Pwede rin pang depensa ng import. Tapos kahit walang import, parang meron kang import, di ba, mga kabrod? So, napakaganda na process ito na once na makuha ito ng Barangay Nebra San Miguel, expect nyo na mas lalong lalakas ang Barangay Ginebra. Meron na silang post-up player, meron na rin silang ilalim, yes, stable import. Tapos biruin nyo, kung makuha pa nila si Justin Brownlee, parang na silang merong dalawang import nyan kapag import of the conference lagi. Di ba, mga kabrods, baka protestahin na ang Ginebra niyan dahil sobrang lakas na lalo. Parang dalawang import ang meron sila. So wala tayong magagawa dahil Ginebra, mahilig yan talaga magpalakas ng lineup. And ito, pinaka best project na siguro nila na maging local, ito pong si Angelo Kwame. Yes, mga kabrods, yan ang the best na mangyayari ngayon sa Barangay Nebra San Miguel next season. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at sa tingin nyo ba, dapat ba talagang i-push ito pong si Angelo Kwame? Yes, mga kabrods, kung ako lang, yes din talaga. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at isayin natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball Trade Option lang. I'm out.